Sa pinakasilangang bahagi ng bayan ng Santo Lucia, isang liblib na barangay ang nakatago sa paanan ng bundok, mapuno, malamig ang hangin, at laging nababalot ng hamog tuwing madaling araw. Doon nakatira ang mag-inang sina Aling Petra at Mayla, mga kilalang albularyo na hinahangaan at pinagtitiwalaan ng buong bayan. Si Aling Petra ay isang matandang babae na bagamat may katandaan na, ay matikas pa rin kung maglakad. Ang kanyang buhok ay puti at nakaipit sa likod ng kanyang batok. Ang mga mata niya ay tila may alam sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Mula pa pagkabata, siya na ang tagapaghilom ng lugar, minana niya ito mula sa kanyang ina, at ngayoy itinuturo na rin niya kay Mayla, ang kanyang nag-iisang anak. Si Mayla naman ay nasa edad 25, tahimik ngunit matalas ang pakiramdam. Sa murang edad ay namulat siya sa mundo ng hilot, tawas, at mga dasal na panlaban sa masasamang espiritu. Ngunit hindi gaya ng kanyang ina na gumamit ng mga halamang gamot lamang, si Mayla ay may angking kakayahang makaramdam ng presensya ng mga nilalang na parabang may ikatlong mata. Ang buhay sa araw-araw tuwing umaga, maagang bumabangon ang mag-ina upang mamulot ng mga halamang gamot sa gilid ng bundok, tanglad, sambong, lagundi at bayabas. Ginagamit nila ito sa kanilang mga halamang tsaa at panghilot. May dumadayo pa nga mula sa kalapitbayan ng San Vicente para lamang magpahilot o magpatawas. Salamat, Aling Petra. Bumuti na ang pakiramdam ng anak ko, madalas sabihin ng mga ina sa baryo kapag nakikitang gumagaling ang kanilang mga anak mula sa hindi maipaliwanag na sakit. Sa kabila ng kabutihang ginagawa nila, hindi pa rin maiwasang husgahan sila ng ilan. Mga mangkukulam din yan, bulong ng iba. Albularyo, hindi mo alam kung ano talaga ng ginagawa nila sa gabi. Ngunit hindi iyon pinapansin ni Aling Petra. Sabi niya kay Mayla, ang taong may takot sa hindi niya maintindihan, madalas siyang nagkakamali ng hatol. Ang angkan ng mga tagapagbantay hindi basta-basta ang pinagmulan ni Aling Petra. Ayon sa alamat ng kanilang pamilya, sila raw ay inatasan na tagapagbantay ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang sa dilim. Hindi sila mga ordinaryong manggagamot, sila ay mga bantay liwanag. Minsan, habang naglilinis si Mayla ng kanilang altar, napansin niya ang isang lumang agimat na gawa sa buto ng hayop at balahibo ng uwak. Tinuruan siya ng ina kung paano ito gamitin at kung paano ito pinagtitibay ng panalangin, hindi ng kapangyarihan. Hindi tayo tulad nila, anak. Hindi tayo gumagamit ng kadiliman para gumaling. Gumagamit tayo ng dasal at paniniwala, wika ni Aling Petra. Babala ng hangin isang hapon, habang nananahi si Mayla sa kanilang silong, napansin niyang tumahimik ang paligid. Walang huni ng ibon, walang ingay ng kuliglig. Tila may bumubulong sa hangin. Maaari po bang may paparating, inay? Tanong niya, sabay hawak sa kanyang dibdib. Ramdam ko rin, sagot ni Aling Petra. Maghanda ka, Mayla. Hindi lahat ng dumarating ay humihingi ng tulong. Minsan, sila ang sanhi ng sakit. Sa puntong ito, nagsimula ng maghanda ang mag-ina, naglinis ng altar, nagdasal ng proteksyon, at muling pinainit ang kanilang mga anting-anting. Hindi pa nila alam kung ano ang eksaktong darating, pero batid nilang may babaguhin ito sa katahimikan ng kanilang mundo. Isang gabi ng malakas na bagyo, kumukulog, kumikidlat, at tila binabayo ng ulan ang buong barangay, naghahanda na sanang matulog sina Aling Petra at Mayla. Ngunit bago pa man sila makapikit, may narinig silang malalakas na katok sa kanilang pintuan. Tatlong sunod-sunod na katok, mabigat, parang may kasamang panggigigil. Tok! 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 Mayla, sabi ni Aling Petra habang tinutukan ng tingin ang pintuan. Walang ibang tao na lalakad sa ganitong oras ng gabi, lalo na sa ganitong bagyo. Tahimik na lumapit si Mayla sa bintana upang sumilip. Sa kabila ng pagbuhos ng ulan, may aninong nakita siyang lalaki, basang-basa, nakaitim na Amerikana, at tila sugatan. Humihingal ito at halos hindi na makatayo. Inay, mukhang sugatan. Tulungan na natin. Bagamat may alinlangan, tumango si Aling Petra. Binuksan nila ang pintuan at agad nilang inakay ang lalaki papasok. Ang lalaki sa kadiliman, salamat, tulungan niyo ako . Mahina ang tinig ng lalaki, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Halatang nanghihina ito, may sugat sa braso, at puno ng putik ang katawan.
Pinaupo nila ito sa may apoyan at pinainom ng mainit na salabat. Pinunasan ni Mayla ang sugat nito gamit ang dahon ng bayabas na may langis ng nyog. Ano pong pangalan ninyo? Tanong ni Mayla. Sandaling tumahimik ang lalaki bago tumugon, Mariano po. Napatingin si Aling Petra sa anak. Hindi man nila batid ang kabuuang katauhan ng lalaki, naramdaman agad ni Petra ang kakaibang enerhiya sa loob ng kanilang bahay. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila kahit na may apoy sa dapugan. Mga palatandaan ng kakaiba kinagabihan, habang natutulog ang bisita sa silong, hindi mapakali si Aling Petra. Mayla, sa kabilang dako, ay panay ang balikwas sa higaan. Napanaginipan ko po siya, Nay, bulong ni Mayla. Sa panaginip ko, hindi siya tao. May mahahabang kuko siya at itim ang mga mata. Hindi panaginip yon, anak, sagot ng ina. Ang espiritu mo'y naglalakad sa tuwing ika'y tulog. Nararamdaman mong totoo kasi totoo nga. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Mariano, may mga ibong uwak na biglang dumapo sa bubungan. Hindi ito karaniwan sa kanilang lugar. Mula sa pintuan ng bahay, nakita ni Aling Petra na ang anino ng lalaki ay hindi tugma sa sinag ng araw, kakaiba ang hugis at tila kumakaway. Pagkukunwari at pagpapanggap habang tumatagal ang pananatili ni Mariano sa kanilang bahay, lalo pang dumami ang kakaibang pangyayari. Ang mga halamang gamot sa kanilang hardin ay unti-unting nalalanta. Ang tubig sa banga ay bumabaho. At tuwing gabi, may naririnig silang pagkaska sa bubong na tila kuko ng hayop. Isang gabi, sinubukan ni Aling Petra na usisain ang lalaki. San ka ba talaga galing, iho? Sa silangang bayan pero matagal na po akong palaboy. Anong nangyari sa sugat mo? Tinik lang po iyan sa gubat. Ngunit sa ilalim ng kanyang tinig ay may nararamdamang takot si Petra, takot na hindi para sa lalaki, kundi takot para sa nalalapit na panganib. Ang sigaw sa kalagitnaan ng gabi isang hating gabi, habang mahimbing ang lahat sa bahay, biglang napabalikwas ng bangon si Mayla. Narinig niya ang isang sigaw, hindi tao, hindi hayop. Parang sabay na tinig ng babae at lalaking umiiyak at umuungol. Inay! Nagmamadaling bumaba si Mayla, at doon niya nadatnan si Mariano sa labas ng bahay nakatayo sa ilalim ng ulan, nakatingala sa langit, at walang saplot. Ngunit ang higit na nakakatindig balahibo, wala siyang anino. Doon nagpasya si Aling Petra, hindi na natin siya basta-basta matutulungan. Isa siyang nilalang sa dilim. At kailangan nating maghanda. Makalipas ang ilang araw mula nang dumating si Mariano, nagsimula nang magbago ang ihip ng hangin sa barangay Santa Lucia. Ang dating tahimik at masiglang pamayanan ay tila tinabunan ng mabigat na ulap, parang may nakabiting panganib na hindi matahimik ang mga tao. Unang naapektuhan ay ang mga bata. Isang umaga, may tumakbong ina papunta sa bahay ni na Aling Petra. Mayla, tulungan mo kami. Ayaw gumising ng anak ko. Agad na sumama si Mayla sa bahay ng mag-anak. Ang bata ay may lagnat, malamig ang katawan, at hindi magising, parang natutulog pero binabangungot. Nang tanungin ni Mayla kung kailan nagsimula ito, ang sagot ng ina ay pagkatapos niyang mapadaan sa tapat ng bahay niyo kagabi. Sunod-sunod na kalamidad hindi lang isa. Sunod-sunod ang mga nangyayaring di pangkaraniwan, 3 kambing ng isang magsasaka ang natagpuang wala ng dugo sa katawan. Ang isang matandang babae na parokyano ni Aling Petra ay natagpuang tulala, paulit-ulit na sinasabi, may itim na mata kumakain ng kaluluwa. Sa kabilang dako, ang poso sa baryo ay natuyo sa hindi maipaliwanag na dahilan, kahit na wala namang tagtuyot. Kumalat sa buong baryo ang bulong-bulungan, may dalang sumpa ang estranghero. May demonyo sa bahay ng mag-inang albularyo. Pagdududa ng mga taong dati naniniwala maging ang mga taong malapit sa kanila ay nagsimulang magduda. Simula nang manirahan sa kanila ang lalaking yon, hindi na tayo tinatantanan ng kamalasan, wika ng ilang kapitbahay. Baka sila mismo ang gumagawa nito, dagdag pa ng isa. Albularyo o mangkukulam na nagkukunwaring banal. Ramdam ni Mayla ang paglayo ng mga dating kaibigan. Maging ang ilang suki nila sa hilot at tawas ay hindi na nagpapakita. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito, Nay, malungkot na sabi ni Mayla. Tila ba nilalamon tayo ng kadiliman? At ang mas masakit, anak, sagot ni Aling Petra,
ay ang kasinungalingang pinaniniwalaan ng taong ayaw makakita ng katotohanan. Mga palatandaan ng itim na mahika sa ilalim ng kanilang altar. Nadiskubre ni Aling Petra ang isang kakaibang bagay, isang piraso ng balat ng ahas na may sulat ng sinaunang letra, nakaipit sa isa sa kanilang mga dasal. Isa itong babala, isang orasyon ng pagkakagapos sa kapangyarihan ng albularyo. Mayla, sa kabilang dako, ay may kakaibang panaginip gabi-gabi. Laging pareho, isang itim na nilalang na may pulang mata, dumadapo sa bubong nila, humahalik sa kanyang liig, at binubulungan siya ng mga salitang hindi niya maintindihan. Isang araw, habang nagpapaligo siya ng matanda sa silong, bigla siyang nangisay at nawalan ng malay. Nang magising siya, sinabi niya, "Inay, may sumapi sa akin. Gusto nitong ilabas ang kapangyarihang hindi ko pa kayang kontrolin." Hindi ordinaryong sakit ang kumakalat, ito ay usog, gaway, at sumpang may kasamang itim na mahika. Simula ng pagkawasak ng tiwala sa lahat ng ito, si Mariano ay tila walang kamalay-malay. Tahimik pa rin siya, nakaupo sa isang sulok ng bahay, laging nakatingin sa apoy ng kalan. Ngunit sa mga mata ni Aling Petra, hindi siya inosente. Sa isang gabi ng pagninilay, kinausap niya ang mga espiritong tagapagbantay ng kanilang angkan. "Mga ninuno namin, bigyan niyo kami ng liwanag sa dilim. Kung ito'y laban na, ihandan niyo ang aming landas." Bumaba ang lamig sa paligid. At sa loob ng panaginip ni Petra, may bulong siyang narinig, ang anino ay nasa loob na ng tahanan. Hindi ito aalis hanggat walang dugong dadaan. Isang gabi, habang ang ulan ay muling bumubuhos at ang hangin ay tila may dalang bulong mula sa kabubatan, may kakaibang katahimikan sa bahay ni Aling Petra. Si Mayla ay tahimik lang sa isang sulok, hawak ang krus na kahoy na bigay pa ng kanyang lolo. Si Aling Petra naman ay nag-aalay ng dasal, paulit-ulit ang orasyon sa harap ng altar. Ngunit ang kalmadong gabi ay nabasag nang lumapit si Mariano, tahimik, nakangiti, pero hindi na yon ang ngiting alam nila. Iba ang titig nito. Matulis. Malalim. Tila nakakatagos. "Inay," bulong ni Mayla, "iba ang pakiramdam ko." Hindi na siya si Mariano. Naglakad si Mariano papunta sa altar, hindi nag-aatubili. Napansin ni Petra, ang kanyang mga paa ay hindi na lumalapat sa sahig. "Hindi mo na kailangang magkunwari," mariing sabi ni Aling Petra. "Alam naming hindi ka ordinaryong tao." At doon, nagpakilala si Mariano. Ngunit hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa isang iglap ng pagbabago ng anyo. Ang tunay na anyo, ang anyo ni Mariano, ay unti-unting nagbago. Ang balat niya ay pumusyaw sa kulay abo, ang mga matay naging pula, at ang mga ngipin ay tumulis. Mula sa kanyang likod ay unti-unting lumitaw ang tila pakpak ng paniki, itim, basang-basa, at kumakampay sa hangin. "Ako si Isagani, hindi Mariano," sabi niya. "Ako ang tagapagmana ng kadiliman mula sa bayan ng San Felipe. Mangkukulam, aswang, at tagapaghatid ng ganti." Napamulagat si Mayla. "San Felipe? Di ba yan ang bayang sinunog ng mga albularyo 3 dekada na ang nakalilipas?" Tumango si Aling Petra. "At kami ang isa sa mga naatasang lumaban sa kanila noon." Kwento ng ganti. Ikinuwento ni Isagani na siya ay anak ng isang manggagaway na sinunog ng mga albularyo sa isang ritual ng paglinis ng San Felipe. Ilang dekada siyang itinago, pinalakas, at tinuruan ng sining ng itim na mahika. Ngunit ang kanyang layunin ay isa lamang, ganti. "Isa ka sa mga salinlahi ng pumatay sa ina ko," wika niya kay Petra. "At ngayon'y panahon na para magbayad." Subalit hindi na tinag si Petra. Tumayo siya, kinuha ang kanyang banga ng langis na may orasyon, at ibinuhos ito sa apoy. "Kami ay tagapangalaga ng liwanag. Hindi kami natitinag ng dilim." Pumailan lang sa paligid ang apoy. Ang bahay ay lumiwanag, at si Isagani ay napasigaw, tila nasusunog ang balat. Ngunit bago siya tuluyang tumakas, sumigaw siya, "Babalik ako. At sa pagbalik ko, hindi na ako nag-iisa." Ang malupit na katotohanan. Matapos ang pangyayaring iyon, kinumpirma ni Petra na si Isagani ay hindi lamang basta aswang o mangkukulam, isa siya sa mga huling anak ng sumpang lahi. Mga nilalang na isinumpa, ngunit binigyan ng kapangyarihang maghasik ng lagim. Habang nagpapagaling si Mayla sa pagod, muling bumalik ang mga alaala ng panaginip niya, ang pulang mata, ang bulong, at ang halik sa leg.
Hindi siya sigurado kung napanaginipan lang ba niya o. Maila, seryosong wika ni Petra. Hindi lang tayo ang binantaan niya. Ikaw ang gustong gawing susunod nilang tagapagmana. Gusto ka nilang kunin. Napahawak si Maila sa kanyang leg, may bakas ng itim na marka. Hindi sugat, kundi tilaselyo. Mula nang tuluyang nagpakilala si Isagani, ang tunay na Mariano, nag-iba na ang ihip ng hangin sa bahay ni na Aling Petra at Maila. Hindi na lang ito laban ng isa o dalawang tao. Ito'y digmaan ng dugo, lahi at kapangyarihan. Kinaumagahan, hindi na nag-aksaya ng oras ang mag-ina. Alam nila, babalik si Isagani at may kasama na siyang mga kasangga. Pagbubukas ng lumang bowl ng kaalaman sa ilalim ng sahig ng bahay, binuksan ni Aling Petra ang isang bowl na matagal na nilang hindi pinapansin. Naroon ang mga lumang anting-anting, mga orasyon sa dahon ng saging, at ang sinaunang iaklat ng mga lihim ng albularyong lakan. Maila, habang binabasa ang mga pahina, ay nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan. Inay, bakit parang may umuugong sa tenga ko habang binabasa ko ito? Anak, ang aklat na yan ay buhay. Hindi lahat nabibigyan ng basbas para maunawaan yan. Pero ikaw ang susunod sa akin. Pagsasanay sa lumang paraan araw-araw, mula bukang liwayway hanggang hating gabi, nagsanay si Maila, pagkapa sa hangin para maramdaman ang presensya ng mga nilalang sa paligid. Pagdinig sa mga bulong ng kalikasan, ang mga yabag ng espiritu, ang hikbi ng mga kaluluwa. Pag-ukit ng mga sagradong simbolo sa katawan gamit ang dagta ng akasya at dugo ng manok. At ang pinakamahirap, ang paglinis sa sarili ng takot. Sapagkat ang tunay na albularyo ay hindi umaasa sa lakas ng laman, kundi sa tibay ng puso, paalala ni Aling Petra. Paghingi ng tulong sa matatandang espiritu isang gabi, nagtungo sila sa sagradong punong balete sa gitna ng kagubatan. Dito ay nag-alay si Petra ng 3 kandila, dugo ng puting manok at dasal ng pagkilala. Mga ninuno, mga tagapagbantay ng liwanag, kami humihingi ng tulong. Giyahan niyo kami sa darating na digmaan. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang balete ay tila umungol. Mula sa dilim, isang tinig ang bumulong sa kanila, ang lakas ninyo ay mula sa pagkakaisa. Kung hiwalay kayo, masisira. Pero kung magkaisa kayo, kayong mag-ina, kaya ninyong kalabanin kahit ang pinakaitim na nilalang. Nagpalakas ito lalo ng loob ni Maila. Hindi na siya ang batang may alinlangan. Isa na siyang albularyang handang lumaban. Paglikha ng mga pananggalang at panlaban, bumuo sila ng mga gamit para sa proteksyon, itak na pinainom ng langis ng santan at asin ng dagat. Panyong may burda ng orasyon na pwedeng itapal sa noo ng sinasapian. Banga ng itim na tubig mula sa kuweba ng ulap-ulap, panlaban sa mga nilalang na hindi tumatapak sa lupa. Ginawa rin nilang kuta ang kanilang bahay, naglagay ng palaspas sa bawat bintana, at asin sa mga pintuan. Inilawan ng mga kandila ang bawat sulok gabi-gabi, habang paulit-ulit ang kanilang dasal, siklab ng liwanag, ilawan ng daan. Anino ng dilim, wag hayaang maghari sa tahanan. Ang balitang kumatok sa kanilang pinto isang gabi, may kumatok sa pintuan. Isa sa mga kapitbahay nila ang halos hindi makahinga sa takot. Petra! May sinapian na naman sa kabilang sityo. Hindi namin mapatahimik. Kagat na raw siya ng kagat. Parang hayop. Hindi nag-atubili si Maila. Ako na po ang pupunta. Napatingin si Petra sa anak. Handa ka na? Tumango si Maila, hawak ang kanyang anting-anting. Hinding-hindi ko hahayaang may masaktan na wala namang kasalanan. Lalo na ng mga tulad nila. Sa gabing iyon, sa gitna ng unos at dilim, lumakad ang mag-inang albularyo, hindi lang para maghilom ng sugat ng katawan, kundi para sugpuin ang sugat ng kaluluwa. At habang papalapit ang araw ng pagbabalik ni Isagani, mas lalo ring lumalakas ang liwanag ng kanilang paninindigan. Gabi ng kabilugan ng buwan. Ang hangin sa Barangay Santa Lucia ay mabigat, parang may dalang pangamba. Tahimik ang mga hayop, walang tahol, walang tilaok, at ang mga alitaptap ay tila biglang naglaho. Sa gitna ng kadiliman, isang anino ang lumutang sa langit, kasabay ang hindi maipaliwanag na kulog kahit walang ulan. Si Isagani, ang mangkukulam na aswang, ay muling nagbalik. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa.
Ang hukbo ng kadiliman kasama niya ang mga nilalang ng gabi, isang babaeng tiyanak na ang tawa ay parang iyak ng sanggol na gumagapang sa mga bubungan. Isang higanting tikbalang, may ulo ng kabayo at katawan ng tao, humahalinghing sa kabubatan. Tatlong itim na ibong malalaki, tila uwak pero may mata ng tao, mga espiya ng kadiliman. At isang nilalang na hindi nila maaninag ang anyo, puro anino lang, pero ramdam ang puot sa bawat kilos nito. Sama-sama silang lumapag sa tapat ng bahay ni na Aling Petra at Mayla. Petra, sigaw ni Isagani, tila buong bundok ang umuugong. Lumabas ka at tapusin na natin ang simula ng ating kasaysayan. Ang pagharap ng mag-ina sa kabila ng matinding takot, lumabas si Petra, dala ang kanyang baston na may ukit ng mga orasyon. Kasunod niya si Mayla, ngayon ay may buong tapang sa kanyang mga mata, bitbit ang itak ng liwanag na hinulma nila ng langis ng santan at asin ng dagat. Hindi kami natatakot sa iyo, Isagani. Ni sa mga kasama mong anino, matapang na wika ni Petra. Ngunit mumiti si Isagani, saka sumagot, hindi mo ako dapat katakutan. Dapat mong katakutan ang sarili mong anak sapagkat siya ang susunod na itim na haligi. Biglang nagsimulang manginig ang lupa. Ang hangin ay lumamig. Si Mayla ay biglang napaluhod, at sa kanyang dibdib ay muling sumiklab ang itim na marka, ang selyo ng kadiliman. Inay ang katawan ko parang sinusunog sa loob. Ang labanan ng liwanag at kadiliman hindi nagpatinag si Petra. Inilabas niya ang banal na abo, pulbos mula sa sinaunang punong sagrado na iniipon lang ng mga matatandang albularyo. Inihagis niya ito sa paligid ng bahay, at bumalot ang liwanag na parang pader ng apoy. Tumilapon ang mga aswang. Sumugod ang tikbalang, ngunit sinalubong ni Mayla, kahit namimilipit sa sakit, ang nilalang gamit ang kanyang itak. Isang hiwa sa binti, at sumigaw ang tikbalang, sabay nagliyab ang sugat. Si Isagani naman ay nakipagsagupaan kay Petra. Nagpalitan sila ng orasyon, mga salitang sinauna at matalim. Tila dalawang magkaibang mundo ang nagbabanggaan sa bawat bigkas nila. Ang tiyanak ay sumubok na lumusot sa likod ni Mayla, ngunit bago pa ito makalapit, isang liwanag mula sa kanyang puso ang biglang sumiklab. Napasigaw ang tiyanak at tumalon pa atras, parang nasunog sa liwanag. Hindi ka isa sa kanila, Mayla, sigaw ni Petra. Ang dugo mo ay sa liwanag. Ang pagputol ng sumpa habang nakikipaglaban, napagtanto ni Mayla kung ano ang nagpapalakas kay Isagani, ang selyo sa kanyang dibdib. Isa itong lagusan, at habang nandyan ito, patuloy na lumalakas ang kaaway. Nagpasya si Mayla ng isang desperadong hakbang. Hinugot niya ang kutsilyo ng asin, at itinusok niya ito mismo sa gitna ng selyo sa kanyang dibdib. Sumigaw siya sa sakit, ngunit kasabay nito, isang bugso ng puting liwanag ang sumabog sa paligid. Lahat ng nilalang ng dilim ay tumilapon. Si Isagani ay napahandusay, nag-aapoy ang katawan habang sumisigaw, hindi ito tapos. Mayla, ikaw ay isa sa amin. At sa huling sigaw niya, siya ay naabo sa harap ng buwan. Tahimik na muling bumalik tahimik ang gabi matapos ang digmaan. Ang mga nilalang ng kadiliman ay naglaho. Ang bahay ng mag-ina ay mistulang templo ng liwanag. Napahawak si Petra sa anak, luhang bumabalong sa kanyang mga mata. Anak, ginawa mo yon, nilabanan mo ang tadhana na gusto nilang ipilit sa iyo. At si Mayla, kahit nanghihina, ay nakangiti lang. Hindi nila ako makukuha, inay. Ang dugo natin hindi basta natitinag ng dilim. Matapos ang madugong labanan sa gabi ng kabilugan ng buwan, muling bumalik ang katahimikan sa barangay. Ang mga tao ay nagsimulang lumabas ng bahay, nagdarasal, nagpapasalamat sa pagkakaligtas. Ngunit para kay Petra at Mayla, hindi ito ang tunay na wakas, kundi panibagong simula. Ang marka na di mabura, kahit natalo na si Isagani, nananatili pa rin ang itim na marka sa dibdib ni Mayla. Bagamat wala na itong sakit at liwanag na ang bumabalot dito, hindi pa rin ito nawala. Inay, parang may bantay pa rin sa akin. Tahimik na pero may nakatingin, bulong ni Mayla habang nakatitig sa buwan. Hindi sumagot agad si Aling Petra. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang liham mula sa ilalim ng altar, nakasulat sa lumang sulat kamay, may tatak na karunungang lihim ng sinaunang mga albularyo. Panahon na siguro, anya, na malaman mo ang totoo, anak. Sino ang totoong Mayla?
Ipinagtapat ni Petra ang matagal niyang inilihim, si Mayla ay hindi niya tunay na anak. Dinala ka sa akin ng isang matandang babae mula sa kabundukan, wala siyang pangalan, pero ang mga mata niya ay kulay ginto. Binalot ka ng puting tela, at may marka ka na sa dibdib kahit sanggol ka pa lang. Nagulat si Mayla. Ibig sabihin hindi ako isang ordinaryong tao. Hindi ka rin isang nilalang ng dilim, paliwanag ni Petra. Ikaw ay tagapamagitan. Isinilang ka upang maging balanse ng dalawang mundo, liwanag at anino. Ang propesya ng tagapamagitan ayon sa sulat ng lihim na aklat, tuwing ika-30 taon, may isisilang na anak ng gitna, may dugo ng liwanag at anino, at siya ang magiging panimbang sa digmaan ng mga lahi. Si Isagani at ang kanyang angkan ay gustong sirain ang balanse. Kaya gusto kanilang makuha. Kapag nakumbinsi kang lumipat sa dilim, masisira ang panimbang. Lulubog ang buong mundo sa lagim. Muling nanumbalik sa alaala ni Mayla ang mga panaginip niya noon, ang paglipad, ang pagsigaw, ang mga mata sa dilim, lahat pala ay mga mensahe ng kanyang kalikasan. Mga lihim ng kanilang angkan habang lumalalim ang gabi, isinama ni Petra si Mayla sa isang tagong kuweba malapit sa paanan ng bundok. Dito, nakatago ang mga gamit ng mga naunang albularyo sa kanilang lahi, mga palaspas na di nalalanta, mga bato na nagliliwanag kapag hawak ng tagapamagitan, at isang salamin ng kaalaman. Sa salamin, nakita ni Mayla ang mga mukha ng mga albularyong pinanggalingan niya, mga babae, mga lalaki, matatanda, lahat ay may isang layunin, panghawakan ng balanse. Ito ang responsibilidad natin, anak. Hindi lang para sa barangay, kundi para sa buong mundo. Pagpili ng landas naging tahimik si Mayla sa mga sumunod na araw. Naisip niyang ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan, ngunit sa likod nito'y isang misyon. Pwede pa rin akong mamuhay ng tahimik, Nay. Kung pipiliin ko lang maging normal. Totoo, anak, ani Petra. Pero hindi ka kailanman magiging masaya kung ang sinasabi ng puso mo ay iba sa gusto mong kalimutan. At sa isang gabi ng bagong buwan, tumayo si Mayla sa gitna ng altar, humawak sa liwanag ng batong banal, at idinampi ito sa kanyang marka. Sumiklab ang liwanag. At doon niya inangkin ang katotohanan, ako si Mayla. Anak ng gitna. Tagapangalaga ng balanse. Lumipas ang ilang buwan mula nang talunin si Isagani. Bumalik na sa dating anyo ang barangay Santa Lucia. Ang mga tao ay muling nabuhay sa payapang pamumuhay, pero hindi nila alam, isang huling pagsubok ang darating. Habang lumilinaw na ang marka sa dibdib ni Mayla, mas lumalakas rin ang kanyang koneksyon sa dalawang mundo. Sa kanyang panaginip, kinakausap siya ng mga espiritu, hindi lang ng liwanag kundi pati ng kadiliman. Ang alok ng dilim isang gabi habang siya ay nag-iisa sa kanilang altar, may lumitaw na nilalang sa anyo ng isang batang babae, maputla, nakasuot ng puting saya, at walang anino. Ate Mayla, wika ng bata, gusto lang kitang tulungan. Hindi mo kailangang pumanig sa alinman. Pwede kang maging hari ng sarili mong daigdig. Lumikha ng bagong balanse yung ikaw ang sentro. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang altar ay naging madilim na kagubatan, ang hangin ay mabigat, at ang langit ay pula. Naroon ang libu-libong nilalang ng dilim, lahat ay nakatingin sa kanya, nag-aalok ng kapangyarihan. Huwag mo na silang intindihin. Hindi ka nila tanggap sa liwanag. Sa amin, ikaw ang magiging reyna. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Mayla ang boses ng kanyang ina. Anak, huwag mong hayaan ang takot ang magdikta ng iyong daan. Ikaw ang pipili, hindi sila. Ang liwanag ng paninindigan muling bumalik sa altar ang kanyang kamalayan. Nasa harap niya si Petra, may luha sa mga mata. Ano ang desisyon mo, anak? Tahimik si Mayla. Tumingin siya sa markang unti-unti nang nagiging puti mula sa dating itim. Ramdam niyang sa kanyang puso, may liwanag at dilim na sabay na bumubulong. Hindi niya pipiliin ang isa, pipiliin niyang gamitin pareho sa kabutihan. Hindi ako susunod sa utos ng alinmang panig. Ako ang magtatakda ng sarili kong landas. Ako si Mayla, anak ng gitna, tagapangalaga ng bagong balanse. Kumislap ang langit. Sa sandaling iyon, bumukas ang langit at lupa. Ang mga nilalang ng dilim at liwanag ay nagsilabas sa paligid, ngunit hindi para makipagdigma, kundi para magbigay galang.
Ang bagong kabanata itinayo ni Mayla at Petra ang isang bagong dambana sa gitna ng barangay, altar ng dalawang mundo. Doon dumudulog ang mga tao para magpagamot, humingi ng gabay, o simpleng makinig sa mga kwento ng sinaunang panahon. Si Mayla, ngayon ay tinatawag ng bantay ng gitna, ay tinatanggap ang mga dumudulog, tao man o nilalang. Hindi na siya natatakot sapagkat alam niyang ang kanyang puso ang tunay na pader sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ang pamamaalam ni Petra dumating rin ang araw na kinailangan ng magpaalam ni Aling Petra. Sa kanyang huling gabi, tinawag niya si Mayla. Anak, ipinagmalaki ka ng lahat ng ninuno natin. Panahon ko na upang lumisan, ngunit huwag mong kalimutang ang tunay na albularyo, hindi lang marunong ng orasyon, kundi may pusong marunong umunawa. At sa kanyang huling hininga, isang puting paru-paro ang lumipad mula sa katawan ni Petra, lumutang pataas sa langit. Wakas ng aswang. Simula ng albularyo. Sa dulo ng lahat ng ito, naging alamat si Mayla, hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa tapang niyang harapin ang sarili. At kung sakali mang bumalik muli ang dilim sa mundo, hindi na lang isang Petra ang haharap kundi ang lahi ng mga tagapamagitan na buong pusong humaharap sa gitna.